Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Diba? O, ito, paggan natin ha. Pinahahanapan na ng budget ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya na nawalan o nabawasan ng pondo sa ipinasang 2025 national budget. May ilan ding pondo na pinababalik naman ng Pangulo sa orihinal nitong pinaglaanan. Nakatutok si Ivan Mayrina. The original budget can be described as suboptimal. We are working to make it optimal once again. Di ba tapos na, napirmahan na national budget? Anong optimal, anong suboptimal ang pinagsasabi mo? Ibabalik mo yan sa Kongreso, ipapasa ng Kongreso, tapos pipirmahan mo na naman. Eh, nagsimula ng gumastos yung mga ahensya, di ba? Nagsimula ng umugot ng perang yan. O kasi January, May ang election, marami na namang kalsadang magagawa. Di ba? Ganun yan, ako po. Patuloy na pinupulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga departamento para hanapan ang mga programang nawalan o di kaya nabawasan ng pondo sa pinirmahan niyang pinal na bersyon ng 2025 national budget. Sa pulong niya sa Department of the Interior and Local Government kanina, nakita mahigit 1 bilyong piso na wala sa ilang priority projects tulad ng Information Technology o IT program ng PNP National Police Clearance System at bagyang drug-related integration at generation system. At kapuna-puna kung saan daw inilaan ang mga pondo. Di ba? Ano po yan? Smoke screen yan. Gawa tayo ng balita. Gawa tayo ng balita. Kailangan may usapan patungkol sa pera, 1 billion. Uugutin natin doon, papakita natin ang binalik natin doon. Tapos bibigyan natin ng pondo yun. Kasi nahalata tayo. Para medyo matakpan yung issue patungkol dun sa blanco. Yung blanco, yung pinirmahan ng Kongreso at Senado, yung BICAM, blanco yun eh. Paano nagkaroon ng pera yun? Paano nagkaroon ng number yun? Di ba kailangan mabulabog muli ang taong bayan na galing ni Bongbong Marcos? Palakpakan natin. Nirealign niya yung mga pera, 1 bilyon. Palakpakan natin si Bongbong Marcos, napakagaling niya, di ba ganoon? Di ba ganoon ba yun, ganoon? Gagawin niyo naman mga tanga yung Pilipino. 1 bilyon, konti lang yung 1 bilyon. Walang kwenta yan. Isang kongresista lang yan. Isang kongresista ang katapat ng 1 bilyon, di ba? Ngayon siya, 500 bilyon nung kunin natin, pakita natin. Tabagin mo si Remula, si Jovic. Hindi yung hindi yung Remula na nasa DOJ, si Jovic. May may nagpapagpahingayin mo yun. Anong pangalan no? Si Boeing, magpapahinga yun. Ayaw mo magpahinga. Si Jovic lang, malakas pa yung bata pa yun eh. Tawagin mo yan. Jovic, halika rito. Tawagin mo nga si Bersamin, hindi ko alam kung ano sasabihin ko eh. Manong Bersamin, anong sasabihin ko kay Jovic? Ganon, sabihin, okay. Jovic, halika rito. Gumawa ka nga ng istorya, ayusin mo yung 500 million. Ilipat mo dun. Tapos yung 500 million, kunyari, ilipat natin dun. Di ba wala nang problema? Alam na ng taong bayan na ginawa ko na, inayos ko na yung budget, gano'n ba yun? Inayos ko na yung budget, ayos na yung budget mga kababayan. Nilipat ko na, binalik ko na, inayos ko na yung budget. Gano'n ba yun? Di ba? Gano'n. Ngayon, nagugulo pa rin, naghahanap pa rin ng pera. Sabi niya, babalik natin sa optimal yan. Nila
halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. Specific yan to Region 5. At naglagay sila ng additional 500 million pesos sa Intelligence Fund. Pinababalik daw ng Pangulo ang mga inilipat na pondo sa orihinal na paglalaanan. Ang 500 million pesos sa Intel Fund, pinalilipat daw para sa isang integrated 911 system sa buong bansa. Mandagin mo ang GMA, mas binabalita niya to kesa dun sa expose ni Ungab. Napilitan lang sila ibalita yung expose ni Ungab. Kasi nagkakagulo na sa social media, katulad natin. Sa atin kasi wala kang kumukontrol sa atin. Ang kumukontrol sa atin yung katotohanan at yung kapakanan ng taong bayan. Di ba? Alam nga naman ibabalita natin dito yung makakasira sa bayan. Hindi. Ang binabalita natin dito yung mga anay at mga inutil na sumisira ng bayan, na lumalaklak sa kaban ng bayan, na yung mga tao na yan, pinapakain yung pamilya nila, pinapakain yung mga anak nila, pinapakain yung mga pamilya nila, buong pamilya nila, sa nakaw at sa kawalang yahan. Di ba mga kareaksyon? So, laki sa nakaw, bongbong, ganun ba yun? Hindi, yung ano yun, narinig ko, jingle yun eh. Laki sa nakaw, bongbong. Oo, ngayon, pag laki sa nakaw ang isang tao, ano mangyayari dyan? Di ba? Laki sa nakaw, tamba. Ganun ba yun? O, ano mangyayari? Eh di, nakaw. Magnanakaw din yan. Ayan o, tuloy. Kapag naisa katuparan ng proyekto, makakaresponde mga pulis o bombero sa anumang emergency sa loob ng 3 minuto. Maganda mga tinutukoy na layunin ng ehekutibo sa paggawa ng paraan para hanapan ng pondo mga tinanggalan ng mga kongresista sa ipinasang GAA. Pero paano ito gagawin? Gayon nakatakda sa GAA na isa ng ganap na batas kung saan ilalaan at kung magkano ang pondo sa bawat linya nakasaad dito. Sagot ng DILG rito ang isang linya sa veto message ng Pangulo. In the exercise of the budget execution function vested upon the executive branch, it is understood that the increases in appropriations and new budgetary items introduced by the Congress in the budget shall be subject to the national government's cash programming, observance of prudent fiscal management, applicable budget execution rules and procedures, and approval by the President based on the program's priorities of the government. Para sa GMA, O di ba? Ginagawan nila ng ano yan, ginagawan po nila ng resa-resa, sabi nga. Ginagawan nila ng paraan. Ginagago tayo. Oo, batas na nga eh. Batas na, paano mo, anong gagawin mo pag batas na? Halimbawa, napirma na yung batas. O, bawal tumawid. O, wala na, nag-alisan na yung mga, let's say, kongresista. O, tapos, yung, sabihin natin yung mayor, o yung gobernador, o yung presidente, sabihin na, baguhin natin. Pwedeng ano yan, pwedeng tumawid. Di ba? Pwedeng tumawid dyan. Mali yun, hindi pwede yun. Magtatawag ka na naman yan, i-aamyandan mo na naman yan. Hindi pwedeng, ikaw lahat, Congress ka na, executive ka pa, judiciary ka pa. Mali yan. Tawagan mo nga siya, no? Tatawagan sandali lang po, ha? Dito. Yun. Oh, sandali lang po, nagre-ring na. May headset ako dito. Hello. Hello. Oh. Nandyan po ba si Marcoleta? Oh, opo. Si Marcoleta. Ay, kapampangan pala si Marcoleta. Oh. Kinakapampangan ako nung, siguro jowa niya. Hindi po, sekretarya. Baka Oh, Congressman Marcoleta, kumusta po kayo? Opo, Reaction TVPH, hello. Opo. Hindi, okay lang. Hindi niyo ako na-istorbo. Joke lang. Pasensya na po kayo ako naka-istorbo sa inyo. Natutulog pa kayo? Natutulog pa? Gising pag may time din, di ba? Okay, pasensya na po kayo. May tatanong lang sana ako sa inyo eh. Oo, may tatanong lang ako sa inyo. Pwede bang pagyalaman yung GAA? Pwede bang pagyalaman yung GAA ng mga gago kapag ito'y napirmahan na? Pwede ba nilang gawin na gusto nila yung wala nang kinalaman yung yung kongreso? Pwede.
Ay, hindi. Bakit hindi? Okay. Bawal sa batas yung ganun. Hindi mo pwedeng explain lahat sa akin. Mahabang usapan. Basta't kung mayroong gustong baguhin, dapat ibalik sa Senado, ganun. Kongreso. Tapos sa amyendahan doon. Ganun po ba? Ganun. Okay, explain nyo lang sa ganang mamamayan. I-explain nyo po doon isang araw. Okay. Sa pasensya na po kayo ha. Kasi ginagago tayo eh. Pinapakialaman nila yung budget kung ano-anong ginagawa na, napirmahan na eh. Pwede ba yun? Hindi pwede. Bakit nila ginagawa yun? Hindi pala pwede. Okay, hindi po pwede sabihin yun dito. Baka maano po tayo ng mga viewers natin. Hindi ko po pwede sabihin na hindi ko pwede sabihin na hindi ko pwede sabihin yan. Kahit yan, hindi ko po pwede sabihin. Hindi ko pwede sabihin yan. Opo, hindi ko pwede sabihin yan. Okay. Umiinit po ang ulo nyo ha. Hindi ko po nakitang uminit ang ulo nyo sa television dito. Umiinit ang ulo pagkausap nyo ako ha. Sa telepono lang. Okay po, maraming salamat po, Senator Marcoleta, 100% panalo na po kayo. Hindi po nila kayo sinasama sa survey kasi lagpas na daw kayo sa number 1. So exempted na kayo. Para examination sa school, di ba? Madalas exempted ka, katulad ko, di ba? Oo. Exempted ako sa midterm, exempted ako sa final. Kasi alam nyo naman, matalino tayong dalawa, di ba? Kaya nga wala na po kayo sa survey. Wala na kayo sa survey. Wag nyo nang hanapin yung pangalan nyo sa survey. Wag nyo nang hanapin. Wag ka nang pa-stress, sir. Wag ka nang pa-stress. Senator, wag ka nang pa-stress. Okay. Okay, pahin na. Umahaba yung usapan natin. Napakamahal ng long distance long distance far away. Wow. Mga kareason, hindi po si Marcoleta yung sarili ko lang kinausap ko. Paminsan-minsan kausapin yung sarili nyo. Bobo Marcos! Paminsan-minsan kausapin mo sarili mo, marap ka sa salamin. Okay yun, healthy yun sa yung mind. Di po ba mga kareaksyon, hindi pwede yan, hindi pwede yung ginagawa nilang yan. Ito, pakinggan po natin to ha, mas malupit po ito. Isa pang kongresista ang nagpakita sa GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget na may mga blanco. Naku! Hindi lang pala si Ungab. Meron pang isang kongresista. Pero itong kongresista na to, medyo baliko ang isip nito. Ano na lang natin, ayaan na lang natin siya kasi alam nyo na po, yung sinasabi ni Ungab, sumakay lang to. Pero pagpasensya na natin. Anong gagawin natin? Kongresista yan di ba? Pero hindi po bading yan, hindi bading yan. Puna niya, hindi nabusisi ng maayos ang niratipikahang dokumento dahil kulang sa oras. Pero mga senador na pumirma riyan, itinanggi na may mga blanco sa ipinasa nilang budget. Nakatutok si Jonathan Anda. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugmar. Tingnan mo itong sandali lang. Alam ko, nanggigigil na kayong panoorin itong video na to. Si Raul Manuel pa talaga ang pinuntaan ng GMA7. Wala ba si dyan? Wala ba sekretary dyan? Talagang kay Raul Manuel pa? Hindi nyo ba pwedeng tawagan si Marcoleta naman paminsan-minsan? GMA7, hindi mo ba pwedeng ibalita si Marcoleta? Ang dami niyang ginawang pasabog. Extravagant. Ang tatawagin pa ninyo si Raul Manuel. Isa pang si Raul ang tatawagin nyo. Hindi ba rin pwedeng tawagan si Ungab? Di ba si Ungab ang nagpalabas niyan? Di ba si Ungab ang nagpasabog niyan? Tatawagin pa na talaga niyo si Manuel, Di ba? Hindi, nakakapagtaka lang talaga ang GMA7. Ano to, pabubuhan na lang, gano'n? Di ba? Pagaguhan na lang, gano'n, sa mundong ito, sa Pilipinas. Patangahan na lang, gano'n. Tanga tayo, gago tayo, tawagan si Manuel. Si Raul. Si Raul, yung kabataan, yung nagtitiktok, yung paganon-ganon sa TikTok na para namang walis ting-ting yung katawan, Kasi siya na, Raul Manuel, yung wag ka na mag-TikTok, nakakairita lang, kongresista ka Di ba? Di ba? Ganun yun. Pero, si Manuel pa talaga, hello? Ba't di si Ungab?
raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon, habang ang printed copy naman ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang depend ng oras talaga. Oo, di ba? Pakawala yun yan, oh. Pakawala yun ni Tamba. Ang ano ngayon, ang dahilan nila, sobrang ipit ng oras. Dahil sa pagnanakaw, may mga oras yan eh. Sa national budget, sobrang ipit ng oras. Oy! Itong Manuel na to, pasalamat ka, hindi kita classmate. Alam mo, kung classmate kita, hindi ka... Tuloy natin. Para mabusisi yan. On my end din, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks. No? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri, O tingnan mo, sumasakay lang to eh. Kung hindi lang nakita ni Ungab, ano ba natapos nito? Tapos ba ng abugas siya to? Di ba? Oh, sumama lang sa rally yan, oh. Baba yung matrikula, ibaba yung matrikula, pabagsakin yung matrikula. Tapos kongresista na, ano ba yan? Di ba mga kareaksyon? Bawal yan sa batas. O di ba? Hindi, sa batas po, basta't marunong ka magbasa at sumulat. Pwede ka na maging presidente. Ayan po, oh. Daming pirma niya, no? Pumirma sila na walang laman. Yung cheque, blank check. Walastik ang mga to, ah. Niloloko yata tayo ng mga kongresista na to, ah. Ha? Kami naglukluk sa inyo dyan, hindi kayo yung hindi nyo, ano yan, tingnan po natin ng mga katarantaduan ng mga gagong to. Ayan, oh. ng GMA Integrated News. Ang pahinang ito, halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Oo. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Oh, di ba? Sinusubukan ng GMA Siyempre, maraming papel yan. O di ba? Maraming papel para marami tayong madidiscover at maraming problema ang Pilipinas. Ganun yun. Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget, Oh, ba't hindi kayo pumunta doon sa Secretary General? Oh, Secretary General. Oh, GMA, Secretary General po kayo pumunta sa susunod, ha? Oh, payo lang, huwag kay Manuel. Oh, hindi nga lawyer yan eh. Anong alam niyan? Oh, di ba yung pag-anong-ganon niya palandilan din niya dyan sa Kongreso? Oh. matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumite sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, Kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks? So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM saka yung Pangulo. pati mismong kapatid ng Pangulo na Teka lang. Alam mo, Congressman Manuel, kahit alam ko, wala kang alam. Di ba? GMA 7 naman. Ay, ano nangyayari sa ating mga mainstream media ngayon? Ano pong nangyayari? Ang daming matatalinong kongresista dyan. Ang daming legitimate na pwede niyong pagtanungan. Di ba? Wala. Problema yan. si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng O di ba? Alam na ni Amy Marcos ito. Pero ang problema, bakit ka tumatakbo ngayon? Hindi, ibig sabihin, di ba, nagsabi siya nung December, blankong papel. Hindi naintindihan ng taong bayan, hindi niya pinakita eh. Ay, ang blanko, pagkita ko,
Kapatid ko yung presidente, pag ito'y pinirmahan niya, problema. Dapat ginawa niya yun. Ngayon, dahil naiipit na ngayon ng kapatid niya, tingnan nyo ha, naiipit na ang kapatid niya eh. Wala na, na-corner na yung kapatid niya sa isyung ito. Ano pong gagawin ngayon ni Amy Marcos ito? Panoorin po ninyo ha, kung anong gagawin ni Amy Marcos. Pasensya na po kayo, nakita niyo na naman yung pagmumukha ng taong yan. O, yan. Pansinin po ninyo mga kareaksyon ha. Yung mga kareaksyon natin dyan na nakikinig lamang, naglalaba, nagluluto, o nag-aaway sila mag-asawa at pinapakinggan ako, o panoorin nyo muna to. Ito. Kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blanco. Tingnan po niyo, tatakbo yan. Ngayon tatakbo na. Sinisiguro ko sa taong bayan. Nung December nagpapa-interview, ngayon hindi na magpapa-interview. Kasi siyempre kapatid niya yung maiipit dyan. Alam niya may kasalanan dyan yung kapatid niya. Ay hindi, si Bersamin hindi yung kapatid niya. Na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media na kunan ng bagong komento kanina si Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian. Nakita po niyo tumakbo na. Amy Marcos, takbo atulin. Bakit? Naiipit yung kapatid na Bobong Marcos. Oh, takbo, takbo, Amy, takbo. Amy, takbo. Amy, takbo, takbo, takbo. Oh, tumatakbo senador ngayon yan. Oh, ganun. Kaya siya tumatakbo kasi tumatakbo siya senadora. Re-elect daw natin siya. Anong palagay ninyo? I-re-elect natin? I-re-elect po natin si Amy Marcos. So yung may pakanala, di ba siya yung pinakamalaking mangga ng Pilipinas? Yung manggang maasim. Oh. Di po ba mga kareaksyon? Ngayon, si Amy Marcos, wala na. Ayaw na po niya magpa-interview. Bakit? Siyempre kapatid niya yan eh. Naiipit na yung kapatid niya eh. At hindi lang naiipit yung kapatid niya, seryosong ipit ito. Baka ma-impeach pa yung kapatid niya. Kasi ano yan, talagang extremely impeachable offense yan. Extremely. Sinong nag-fill in the blank doon? Sino naglagay ng presyo doon, na number? Wala. Oh. Ano to? Gagawin lang na lahat ng gagawin. Wala nang kongreso. Daig pa ng ano to, daig pa ng revolutionary government eh. Daig pa ng dictatorship to eh. Daig pa ng revolutionary government, ang dictatorship. Hawak nila yung kongreso, walang makikialam. Putang ina, pag nakialam kayo, patay kayo. Yan oh. Blanco, ibigay nyo doon sa Malacanang, blanco, wala laman yan. Bahala sila kung anong sulat nilang number dyan. Ganun ba yun? Diba, pipirma sila para mga tanga. Pipirma. O, pati itong mga senador na to, si Gatchalian, pirma. O, pumirma ba si Gatchalian? Titignan natin, imbestigan natin siya sa video. Hanapin natin yung kung sino mga pumirma dyan. O, Gatchalian, pumirma ka ba? Sagot! At Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanco sa naturang dokumento. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parate. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirmahan. Wala akong nakita na blanco. Wala akong nakitang blanco whatsoever. But hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero at Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Sa Kamara naman... Tanginang yan. Ba't ayaw nyo magkomento? Nung panahon ng pirmahan ng budget, ang tatapang ninyo. Hoy, Kilay! Ba't ayaw nyo magkomento? You don't want to take responsibility? You don't want to take accountability? Ha? Kilay! Oy! Grace Puet! Ba't ayaw mong magsalita? Ayaw na! Ba't ayaw mong magsalita? Ha, mga kareaksyon, hindi po maganda yan. Hindi maganda yan. Dapat magsasalita ang mga to. Pero wala tayong magagawa, yun lang magsalita eh. Sino ba naman tayo, di ba? Mga senador yan, mga kongresista yan, o di ba? Honorable Grace Poe, o Honorable, ano pangalan nung ano natin? Si Cheese Escudero, Honorable, mga honorable yan. O, di ba? Anong gagawin natin ngayon? Ayaw nila magsalita. Tatali natin sila, kukuryente natin, ganun. Hindi pwede yun, bawal yun. Against the law din yun. Huwag mong kuryente yung tao, bawal. O. Di ba? Ngayon,
Problemang malaki po yan dahil iniisip po nila kung anong palusot. O sabi ni anong pangalan nun? Yung anak nung pastor. Ito, si Villanueva. Senador Villanueva. O, di ba yung merong merong anti-corruption, yung party list nila, anti-corruption. Para yata nananahimik yung airpat mo, Brad. Ha? Para yata nananahimik yung airpat mo, si Eddie Villanueva. Ha? Hindi ko yata naririnig yung inyong party list na nasa majority ba siya? Nasa majority. Nasa majority ba? Tanong lang, yung bang party list ni Manong Eddie Villanueva, nasa party list ba yan? Ay, nasa majority ba? O bakit yata hindi sila masyadong maingay sa korupsyon? Hindi nila nakikita yung korupsyon. Anong pinaglalaban pa nila? Namimigay din sila ng ayuda, ganun. Namimigay din sila ng mga pabuya ba yan? Pabuya. Ayuda. Yung party list ni Manong Eddie Villanueva. Ang daming nakawan na nangyayari, Manong Eddie, Para yatang nawawalan na ako ng kumpiyansa ngayon sa party list ninyo. Diba? Para yatang nawawalan na ako ng bilib, Hindi ka nakikipaglaban sa katarungan ng pagnanakaw at nakawan dyan sa Kongreso tsaka sa Senado. Okay ba yung tinatawag na akap? O kaya yung tinatawag na tahimik, pag tahimik, busog din ba? Busog. Kaya tanong lang Senador Villanueva, nananawagan ako sa yung airpat na si Brother Eddie Villanueva, mag-vlog nga kayo na talagang lumalaban kayo sa korupsyon. Di ba? Napansin ko lang, tahimik. Ang nagkikipaglaban si Ungab. Wala pa rin komento sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na Di ba dati ang tapang-tapang ng mga to? Kapag merong expose na ganyan ng Pangulong Duterte, talagang parang mga jet fighter ang mga yan, talagang mabilis ang pag-resback nila. O katulad yan, yung di ba, itong dalawang yan, di ba hindi sila nakaporma kay Pangulong Duterte doon sa People Initiative? O kaya nga binomba sila sila dalawang mag-amay. Kasi mayisog sila sa buong Pilipinas, yung People's Initiative, di ba? Ngayon, ba't hindi sila kumuda ngayon? At para yatang yung tuwadkom, parang umihina yung power. Para yatang umihina yung kapangyarihan. Si Grialdo lang hindi kayang papagsalitain. Alam nyo, yung si Abante tsaka si Boy Ungol, nahirapan silang pabaligtarin si Grialdo Di ba? Kumuha kayo ng wag ko na kayong turuan kalaban kayo. Dapat tuturuan ko kayo para magkwento si Grialdo. Oo. Alam nyo, nabalitaan ko si Grialdo, magkukwento lang yan pag may videoke tsaka konting shot, yun, magkukwento na. Joke lang yun, Sir Grialdo, joke lang. Ako yun. Konting alak lang tsaka yung videoke, aawit na ako. Hindi nila mapaawit si Grialdo sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling daw si Duterte dahil wala raw blanko sa pinirmahan niyang General Appropriations Act. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nagkatutok, 24 oras. Nasa kote sa Parañaque ang... O di ba, nasa kote na. Ang yung GMA, congratulations sa pagkaka-bulgar ninyo. At least nagbabalita na kayo ng katotohanan ngayon. Yun nga lang, kumuha kayo ng source sa isang kabataan na pisting yawa itong computer ko na to. Ayaw ng hindi si Raul Manuel ang pisting yawa itong computer ko. O ito, pakinggan po natin ito. Ito, ang balita, okay? UNTV. Shout out at courtesy po ito sa UNTV. Mag-subscribe po kayo sa GMA7 tsaka UNTV sa kanilang sinasabing balita nila dyan sa YouTube, okay? Support po natin sila, mga YouTuber din ang mga yan Okay, ito na po. Asher, ano ba ang reaksyon ng mga senador kaugnay sa umano'y mga blanko sa BICAM report para sa 2025 budget?
Magandang gabi naman, June. Hindi at kung may blanco ay hindi mababalanse. Ito ang binigyan diin ni Senador Sherwin Gatchalian kaugnay ng umano'y mga blank items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Senador Gatchalian, hindi maaaring may blanco sa BICAM report dahil kung hindi ay hindi rin magbabalanse ang budget. Naniniwala rin ang mambabatas na hindi pipirma ang chairman sa BICAM kung may blanco dito. Isa si Gatchalian sa miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report. Ngunit paliwanag nito, depende sa pumipirma kung gusto nitong lagdaan ang bawat pahina ng naturang dokumento. So ako, ang binibigay sa akin yung front page, yung detalye, tapos yung special provisions, makapal kasing special provisions. So may staff rin ako na nagre-review lahat. So ibig sabihin, kung walang blank, Gatchalian, makinig ka, wala sa ayos to. Kung walang blank, Gatchalian, ano yung sinasabi ni Amy Marcos na blanco noong December? Ano yun? Di ba? Para yata ang iba-ibang papel ang pinipirma ng mga to. Niloloko yata tayo ng mga senador na to. Sinabi rin ng senador na nire-review o nire-repaso ng isa nilang team ang mga papeles na pinipirmahan niya. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse. Yun ang tinitignan namin para. Anong tinitignan ninyo kung wala kayo nakitang blanco? Ha? Anong tinitignan ninyo? Gaaw gago. Okay, tuloy. Naku, nakakaawa po si Gatchalian, Nagpapaliwanag. Nagpapaliwanag si Gatchalian. Nagpapaliwanag si Villanueva. Si Puwet naman, tsaka si Kilay, nagtatago. Lumabas kayo sa lungga nyo. Grace po. Anong pangalan itong isa na to? Senador, anong pangalan nito? Si Escudero. Yung asawa niya, yung model. Anong pangalan ng asawa niya? Hindi naman natin pinag-uusapan yung asawa niya dito. Di ba tantanan mo, Reaction TV Pitch, taken na yun. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago pinipirma. Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva, ang pinirmahan niya ay ang full Bicameral Conference Committee report kung saan nandoon lahat at may mga item anya siyang nakita ngunit hindi blanco. Di ba si Villanueva pumirma? Pumirma siya, di ba? Anti-corruption to eh. Meron silang tinatawag na anti-corruption yung party list nila eh. Pumirma siya, di ba? Di ba yung airpat nito nasa Kongreso? Nasa majority din ba? Majority. Bakit tahimik? Wala bang Villanueva, para yata nananahimik tayo sa korupsyon Wala bang naaamoy na korupsyon sa Kongreso yung tatay mo? Ganun na lang. Di ba dati ang tapang-tapang niya, tumakbo pa siyang presidente? Di ba? Nilamon, ng sistema. Hindi, kanta po ni yun. Kanta ni Francis Magalo na yun. Nilamon, ng sistema. Ako po. Hindi ko nakita whatsoever. Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate report. May kanta ako para sa iyo, Senador Villanueva. Buksan mo ang iyong mga singkit na mata. As I mentioned earlier, there are about 235,000 items. So, may mga lump sum pa rin. At para sa akin, since time immemorial, I've been calling to break it down para mas makita natin. So, kung meron mang lump sum, ibig sabihin, maaari o posible na merong isang item doon, meron lang total, pero hindi alam saan dadalhin. Di ba? Pinirmahan pa rin niya. Merong isang item doon na hindi alam kung saan dadalhin. Pinirmahan pa rin. Ako hindi ko pipirmahan yun. Yung yung N tsaka OR, hindi ko na pipirmahan yan. Delikado yan Yung N tsaka OR. Halimbawa, N. Halimbawa, Raul Manuel N.
Franz Castro, di ba ganun yun? Kailangan nandun si Raul, tsaka si Franz. Di ba? Pero pag Raul Manuel and or Franz Castro, isa sa kanila, pwedeng makulong. Opo, pwede yun. Pwede yun. Isa sa kanila, ang pumunta, pwede na yun. Pero yung N, kailangan na nandun yung isa. Ay, hindi ko rin pipirmahan yan. Bawal yan. Di ba? Kailangan grammar ayos. Technical ayos bago ko pirmahan. Wala akong pipirmahan. Ganun. Umirma pa rin si Villanueva. Anyway, tuloy. Ngunit para kay Senador Villanueva, kung kukwestiyonin ang pagkakaayon nito sa saligang batas, hindi dapat anya ang BICAM report, kundi ang batas na naipasa para rito o ang 2025 GAA. Sa isang panayam, sinabi naman ni Senador Risa Hontiveros na hindi ito makapaniwala na magpapasa ng anumang budget ang Kongreso na may blanco. Taon-taon anya ay tinatapos ng Kongreso ang trabaho nito para magpasa ng budget. Ngunit sa palagay ni Hontiveros ay natapos nila ang kanilang trabaho. Kaya hindi ito naniniwala sa sinasabi ni Duterte. Bumuelta naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa pahayag. Tingnan mo si Hontiveros, no? Hindi naman sinasabi ni Duterte yun, Hontiveros. Huwag na kayong mag-holding hands ni Pangilinan, ha? Bawal yun. Oo. Ay, hindi sila nag-holding hands. O pakitanggal po sa record yung holding hands in aid of the legislation. Sorry naman, ha? Sorry naman. Hindi pala kayo nag-holding hands. Pero dito mga kareaksyon, balikan natin si Hontiveros na hindi sila nag-holding hands, silang dalawa ni Kiko Pangilinan na tumatakbong senador ngayon na taga Pampanga ba si Pangilinan? Talo siya. Di ba? Ngayon, mga reaksyon, dito makikita po natin na talagang kahit nandun na yung ebidensya, pinakita na ni Ungab, walang sinabi ang Pangulong Duterte dito. Hoy, Hontiveros, makinig ka! Walang sinabi ang Pangulong Duterte, pinakita lang niya yung papel na pinirmahan. Wala siyang sinabi na ito, ganyan, ganon. Hindi, nag-react lang siya dun sa papel. Naintindihan mo yun, Senadora? Kagalang-galang, honorable Senadora holding hands. Na ano mo ba yun? Narinig mo ba yun? Ako po. Tsaka huwag tayong magmamalinis, ha? Huwag kayong magmamalinis na kami mga disente, kayo hindi mga disente, ang mga salita ninyo puro mura. Nagkaharap silang dalawa ni Duterte. Ayaw daw niya yung bastos. Sinong bastos, di ba? May asawa yun di ba? Sinong bastos doon? Wala. Maiipit lang kayo sa sarili nyong baho. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mambabatas, dahil sa kanilang tungkulin at pagsunod sa diwa ng transparency and accountability, kaya nila ibinunyag ang pinirmahang BICAM report na may mga blankong items. Ikinukubli rin aniya ni na PBBM at Executive Secretary Lucas Bersamin ang issue sa paggiit na walang mga blankong items sa General Appropriations Act at binansagang fake news ang kanilang revelasyon at nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jun, hawak ko ngayon itong mismong aktual na... Sabi ni Hontiveros, nagsisinungaling ang Pangulong Duterte. Ngayon, mismo ang reporter na ito, mga ka-reaction, papatunayan niya na hindi nagsisinungaling ang Pangulong Duterte. Ano yun? Tatawagan ko Pangulong Duterte. Wala na tayong oras Pero tatawagan ko siya, Hontiveros, tatawagan ko mamaya. Na kopya ng BICAM report ng para nga sa 2025 General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa Senado. Mula yan sa PRIB o sa Public Relations and Information Bureau ng Senado. At ito ay hindi naman makikita sa website ng Senado. June. Asher, unang tanong. Di ba? Bago yung unang tanong, sir, sandali lang. Asher, sandali lang, ha? Hindi raw makikita sa website ng Senado. Di ba? Kasi yan, confidential fund yan. Confidential fund yan, yung mga confidential fund. Kailangan, walang pangalan, tsaka kailangan piatos, ganun. Confidential fund yan, di ba? Di ba? Confidential fund yan. Tuloy. Unang tanong. Sinabi mo nga kanina, yan mismo ay galing sa Senado. Pero ilang pahina na ba lahat yan?
200. June, sa taya natin, mga nasa 200, mahigit kumulang 200 yung pahina ng mga ito. At sinasabi nga ni Senador Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit 2,000 yung mga items na nakapaloob dito. Oh, yun. Yung pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page ni Congressman Ungab. At tiningnan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon, June. So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dun sa nakita natin, dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanko. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento nang galing naman sa Senado. Yung sinasabi, Asher, ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Joel Villanueva kanina na hindi nila nakita, tinanong mo ba kung kailan yun? Hindi ba nila, nung lumabas itong balita na ito, hindi ba nila ni-review? Kung kasi may kopya naman dyan sa Senado, di ba? Kailan nila sinabing, kailan nila nakita iyon? June, hindi nila kinumpirma yung detalye na yan. Bagaman na una na rin sinasabi ng mga senador na pagdating nila doon sa pagpipirma nga ng BICAM report ay naibigay na lang sa kanila yung kopya. At nung araw din na yon ay pumirma sila. Kaya bagaman sinasabi nga nila, sinasabi ni Senador Sherwin Gatchalian na ito ay kanila namang na-review ng kanilang mga team at gayon din si Senador Villanueva. Yun nga, kanilang sinasabi nga na ni-review nila ito at wala nga silang nakita na mga ganoong blankong items, Jude. Sa pa, Asher, may pirma ba yan yung nakuha mo ng mga senador? Yes, yun. Yung mga nakuha nating BICAM report ay pirmado. May mga pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga BICAM members mula sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senate, June. Oh, sinasabi mo nga kanina, si Congressman Ungab, meron siyang pahayag sa kanyang social media page kanina sa Facebook, na talagang kung halimbawa... So, ibig sabihin, kung may pirma po, sandali lang, alam ko gusto niyo marinig yung balita. Nandun na tayo dun sa social media page sa ni Congressman Ungab. Huwag niyo pong kalimutan yun, nandun tayo. Dito muna tayo. Kung nakapirma si Congressman Villanueva, Senador Villanueva at si Senador Gatchalian, na sinasabi nila na walang blanco sa pinirma nila, ibig sabihin si Senator Villanueva at si Senator Gatchalian kailangan magpagawa sila ng salamin. Yung salamin na merong zoom. I-zoom nila yun para makita nila yung sa susunod Ganito pong gagawin ninyo, Gatchalian at Villanueva. Magpagawa kayo ng salamin, yung high-tech, yung galing sa Apple. Yung meron siya zoom. Kahit yung mga bakterya dun sa papel, makikita ninyo. Ganon. Hindi na nakita yun. Walang sulat. Meron nang nagpapatunay ngayon sa sinasabi mo na meron kang nakuhang kopya na katulad mismo noong kopya ni Congressman Ungab at ipresenta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi nga ni Congressman Ungab kanina na ito ay dapat na tungkulin ng isang presidente at executive secretary na matanggalan ng maskara yung mga gumawa nito para hindi mawalan ng tiwala ang taong bayan na pinaglalaruan at nilulustay ang pera ng bayan. Asher.
Yes, Jun, yan pa yung mga susunod nating lininawin nga doon sa ilang mga miyembro, particular dito sa Senado dahil mailap yung ilang mga senador nga na makuha na natin ng mga pahayag. May iba dyan na sinusubukan pa na natin kunin ang pahayag, particular na si Chairman ng Finance Committee on Finance, Senador Grace Poe. O, di ba? Karma yan, karma. O, Grace Poe. Karma yan ha, huwag mo sasabihin na maraming pera yung PhilHealth kaya hindi nyo binigyan ng laman yung, hindi nyo binigay yung syntax ng PhilHealth ha. Huwag nyo nga sasabihin yan ha. Ngayon, kinakarma kayong lahat. Oo, nabibili ba yung karma? Oo, nabibili. Bumili sila ng karma. Sige, Asher. Bukas, aantabayan na natin ang development sa issue na yan. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Di ba mga ka-reaction? Napaka saklap. Si Aimee Marcos tumatakbo. Pag nakita niya yung press, takbo. Yung kapatid ko naiipit na dito. Pumirma siya, walang ganoon. Takbo tuloy na Aimee Marcos. Tapos, si Villanueva naman, wala akong nakitang blanco. Nagsisinungaling ba yung pirma doon? Tsaka yung papel? Di ba? Bawal magsinungaling ha? Villanueva. Si Gatchalian naman, wala siya nakitang blanco. Ano nangyari doon? Di nyo napansin ganoon? Typographical error ng mga mata ninyo. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli sa lahat po ng mga nag-subscribe sa ating napakagandang channel at sa napakalupit natin mga reaction video na inyong i-share ang ating video, i-share ang ating video, di ba? Ngayon po, nasa Spotify na wala pa.